What's up mga ka-insekto? So naalala nyo yung last post ko tungkol dun sa langgam na pinapacheck ko kung Queen Anne siya. Hayaan nyo na guys, nakawala na siya. Quick update dun sa langgam na yun, nakawala na siya. So hindi ko sure, hindi ko na rin naalagaan, hindi ko alam kung ano ba talaga siya, kung queen ba siya or hindi. Pero dahil nakawala siya, transition tayo sa ating bagong nakuwang insekto. Let's go! Introducing Sanemi and si Genya. Silang dalawa yung pinakabago kong mga alaga na Green Asian Mantis. Silang dalawa ay L3 na mantis, ibig sabihin nakakadalawang molt na sila from birth nila. Tingnan nyo naman guys, mga napakaangas na nilalang. Mukha talagang mga alien na ubod ng angas. Isa lang talaga yung problema ko dito sa mantis na to nung binili ko. Hindi ko gusto yung container. Masyadong maliit yung enclosure na kasama nila. So, first project natin, gawan sila ng bagong enclosure para ma-rehouse. Let's go! So yung una kong ginawa dyan, kumuha lang ako ng dalawang lumang Tupperware na bilog. Actually, hindi naman kailangan bilog pero vertical siya. Kasi ang basic rule natin when it comes to the mantis is dapat yung height niya and yung width niya is equivalent ng kasya dapat ng 3 times yung mantis nyo. Kung yung mantis nyo is 1 inch, dapat yung size ng magiging enclosure nyo is 1 by 1. Ang magiging size dapat ng inyong enclosure is 3 by 3. Para magkasya yung mantis kasi pag nag-molt yan, upside down yan, tapos bumabagsak yan palabas ng skin niya. Kapag masyadong maliit yung enclosure tapos sumayad yan sa kung saan mang parte ng enclosure nyo, magkakaroon yan ng mismolt or possibility of a mismolt na critical sa mga mantis and pwede nilang ikamatay. So yun yung unang step na ginawa natin. Ayan guys, kita nyo naman, binutas-butas ko lang yung Tupperware na yan. Kailangan kasi maganda yung ventilation para maganda yung maging humidity, hindi magkaroon ng mold. At syempre, para makahinga ng matino yung mga mantis natin. And then yung next na ginawa ko, nilagyan ko ng mesh yung ibabaw nung lid. Kasi ang mga mantis, madalas yan nakalambitin yan eh. So gusto nila nakabitin sila ng patiwarik. So kahit na yung plastic, kaya nilang kapitan para lang mas madali silang makakapit. Nilagyan ko na rin ng net na mesh para yun, makapitan nila ng matino. And usually kasi ganun din silang mag-mold nakapatiwarik. So kailangan maganda yung kapit nila dun sa ibabaw. Kung hindi, again, pwede na namang mag-mismold. After nun, hinugasan ko lang yung container tapos pinatuyo ko lang para ma-rehouse na sila sa susunod na araw. Kumuha rin pala ako ng isang sanga lang na kahit ano. Hinugasan ko lang din, isasama ko yung para kahit papano merong konting design yung ating magiging enclosure na bago. And it's time para ilipat na sila ng enclosure. Let's go! Bago ang lahat, tinry ko muna siyang pakainin. Baka lang kasi gutom pero yan, kung makikita nyo naman sa video, tinitignan niya lang yung ipis. Ideally, kapag gutom yan, pag ganyang gumagalaw yan, sasakmalin niya na agad yan, tapos kakainin niya. And since hindi siya gutom, proceed tayo sa paglipat sa kanyang bagong enclosure. So yung una kong ginawa, nilinis ko yung current na enclosure niya, tinapon ko yung mga abubot na hindi ko gusto. Tapos tinignan ko yung substrate, mukhang okay pa naman, wala pa namang problema, wala namang molds, wala namang kakaibang amoy. So napag-desisyon ko nang i-recycle na lang din yung substrate galing dun sa luma niyang enclosure. Nung nalipat ko na lahat ng substrate, yan na nga, kinuha ko na yung sanga na nakuha ko sa labas and then pinatagpatag ko lang ng konti yung substrate tapos pinwesto ko na rin yung sanga doon sa loob ng enclosure. And ayun, kunin na natin si Sanemi, lipat na natin siya sa kanyang bagong bahay. Op, malikot, malikot, malikot. Diyan ka na muna, Sanemi, pahinga ka na dyan. Etong si Genya, hindi ko na siya tinry pakainin kasi nung sinilid ko siya kagabi, yan, kitang-kita, sumundot siya ng isang lats. Kaya sure ako busog yan kahit plump na plump pa yung puwet niyan. Okay, next, si Genya naman yung i-rehouse natin tulad nung ginawa ko dun sa isang enclosure na luma. Lilinis ko lang muna yung mga abubot, tinapon ko lang muna yung mga abubot na ayaw ko. Nilipat ko lang din ulit yung substrate since maayos pa, wala pa naman ako nakikitang problema sa substrate nila. Lagay lang uli nung sanga para aakyatan ni Genya. And finally, ilipat na si Genya sa kanyang bagong enclosure. And that's it. Hopefully, mapalaki ko to, maparami ko sila. Yun talagang goal ko kasi napansin ko may shortage ng bentahan talaga ng mantis, no? Nahirapan akong kunin silang dalawa. Hindi naman to foreign species, so talagang kung dumami, pwede ko naman pakawalan lang siya dito. Pero yun, wish me luck guys. Stay tuned sa ating updates kay Sanemi at saka kay Genya. Bye-bye!